salitang mula sa Diyos, kapag isinasalob, ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ng nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita. Ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso. Kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan na nagasik sa matabang lupa ang mga nakikinig sa salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Kadalasan, mga kapatid, lagi po nating sinasabi sa mahal na pong Jesus Nazareno, gabayan niyo po ako, gabayan niyo po kami, pero sa anong paraan? Nais ko pong ihatid sa inyo ang 4 na mahalagang dapat po nating gawing panuntunan. 4 na panuntunan na lagi pong dapat namamalayan po natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay na pakikipagtagpo sa Diyos. Una, ang pangunahing pundasyon upang tayo'y tunay na nagsasabing, gabayan niyo po ako, mahal na pong Jesus Nazareno. Huwag po ninyo akong pababayaan. Pero meron pong dapat tayong kakapitan. Sa mga desisyon po natin, sa pang-araw-araw na pakikiharap natin sa buhay, ang Diyos ay araw-araw at minuminuto, segundo-segundong nakikiharap, pumaharap, at buhay na nakikiisa po sa atin. Una,
Anong laman mayroon ang ating pag-iisip? Pangalawa, anong bigkas ng ating pananalita na nag-uugnay sa atin sa salita ng Diyos? At pangatlo po, anong pagkilos meron tayo? Pagkilos ng isang taong Kristiyano, buhay na Kristiyano. At ang pang-apat po ay kung paano po tayo mabubuhay ayon sa paggabay ng ating Poong Jesus Nazareno. 4. Isip, pananalita, pagkilos, at buhay. Kaya nga po sinasabi, kung paano po natin iibigin ng Diyos. Paano po ba natin iibigin ng Diyos? Ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong katawan, at buong katauhan. Kaya nga po sa atin pong ebanghelyo po ngayon, tayo po ang magdidesisyon kung saan ang binhi ng salita ng Diyos ay tutubo, lalago, at mamumunga sa 4 na itong pundasyon na pang-araw-araw po nating didesisyonan. Saan ang binhi ng Diyos na mayroon sa ating puso? Kaya nga po, gabayan niyo po kami. Kaya po, ang salita po ng Diyos na atin pong tinanggap ngayong gabing ito ay lalo pong magkakaroon ng bisa at buhay sa pagtanggap po natin ng kanyang katawan at dugo. Siya ang magbibigay ng isang daloy ng patuloy na pakikipamuhay ng Diyos upang ang kanyang salita ay tumubo, lumago, yumabong at magkabunga. Anong bunga? Hindi bungang araw, hindi bungang kilikili, mabuting bunga na aanihin ng Diyos sa atin. Aanihin. Ibig sabihin, ang kada desisyon sa 4 na pundasyon ng ating pong pang-araw-araw, ng ating pag-iisip, ay lagi nang nakaugnay sa salita ng Diyos. Anong klaseng isip? Mabuting kaisipan. Hindi masamang kaisipang magdudulot ng kasalanan. Ang ating pong pagbigkas, ang ating pananalitang magbibigay bunga, hindi tayo bibigkas ng mga masasamang pananalita, nalilikha ng kasalanan, na makasisira ng kapwa, makawawasak ng buhay ng kapwa, at makakagawa ng pagkawasak, gawa ng masama na galing sa ating mga labi. At ninanais ng Diyos ang ibubunga po ng ating pananalita ay nagmumula sa Kanya. Mabuting salita na magbibigay bunga sa ating kapwa, na magbibigay buhay. Kasi ang lambot ng dila natin, pumapatay ito ng kapwa. Nagwawasak to ang lambot. Ay, maraming gigibain kapag hindi po sa mabuting nagmumula sa pag-uugat ng Diyos. Kayo ba'y naglait na ng kapwa? Kayo ba'y namata na ng kapwa? Kayo ba'y naging matabobre? Kayo ba'y nanlait? Minaliit niyo ang kapwa? Hey, gumising ka. Hindi ka mamumunga. Kailanman, kapag ang salitang yan ay nagwawasak ng buhay ng kapwa ng tao, nasaan ang binhing mabuting ipinunla ng mahal na Poong Jesus Nazareno? Kaya yung may mga matapobre dito, magbago-bago na kayo. Kung meron kayong mga taong ang bigkas sa mga salita nyo ay sumisira ng buhay ng kapwa, itigil nyo na yan. Tuwan-tuwa sino? Si Satanas, kasi meron na siyang mga alagad. Kada salita ninyong wawasak sa buhay ng kapwa ng tao, alipin kayo ni Satanas kasi hindi sa Diyos galing yan. Pag nabitawan nyo ng salita niya, nakawasak na kayo ng buhay ng tao. Diba, sir?
Trendy ngayon, Sir, 2 oras pinatayo ang isang kawawang waiter. Sir, yung mga hindi pa po nakabukas ng Facebook nila. Mal-edukado. Ibig sabihin, tayong lahat, kahit hindi ka nakapag-aral o hindi ka nakapagtapos, maging edukado ka sa pamamaraan ng Diyos. Mas mataas pa sa iyong doctorate o master's degree o mga titulo ng mga pinagtapusan mo. Marami dyan edukado pero sa totoo mal-edukado. Pag nakita nyo, narinig ninyo kung paano sila manlait ng kapwa. Kaya, hoy, gising, tignan ninyo ang inyong dila kung ito ay nanggagaling sa salita ng Diyos. So tignan natin, anong ulang pagkilos meron tayo sa ating pamumuhay araw-araw? At sinasabi po ng Diyos, ang isang taong nag-uugat sa Kanya ay naroon ng kapayapaan, kabutihan, mapagkawang gawa, mabuting kapitbahay. Ikaw ba'y mabuting kapitbahay na Kristiyano o lagi nakareklamo sa barangay? Umusok, nag-ihaw ng tuyo, inireklamo sa barangay. Kasi hindi daw sila makakain kasi ang baho ng, sarap-sarap ng tuyo, ulam ko tuyo, kahapon bumabaha. Daing. So meron ba buong pagkilos natin? Anong pagkilos meron tayong dapat maging dala-dala po natin araw-araw? Mapagtimpi ba kayo? Anong uri meron? Ang uri ng pagkilos ang isang Kristiyanong nag-uugat sa salita ng Diyos. Tapos, makikilala tayo sa uri ng pamumuhay meron tayo. Kahit sinasabing, araw-araw tayo nagsisikap na maging mabuting Kristiyano. Sa pamumuhay natin, nagsisimba tayo. Kahit sinasabi po, napupulaan, simba ng simba. Ang sama naman magtrato ng katulong. Ang sama naman magtrato ng kanilang mga empleyado. Ang sama naman magtrato ng kanilang mga tindero at tindera. Tingnan natin, anong uring pamumuhay na makikilala ang Poong Jesus Nazareno sa atin. Kaya nga po, tanungin ninyo, saan napunta ang binhing ipinunla ng ating mga hasik? Ang salita ng Diyos, lagi ko po ito sinasabi, pipi. Hindi po nagsasalita ito. Pero ito'y mabubuhay kapag ang bawat salitang ito ay nakakamada na. Yung, alam niyo yung kamada. Nakahilera na sa aking buhay araw-araw. Sa ginawa ng Diyos, sa 10 daliri ko ng aking kamay, ay laging ang aking pamumuhay ay nag-uugnay sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa akin. Kahit ang tanong, mamayang gabi, mag-aral po tayo, magdasal po tayo. Mabuti ba akong kapitbahay? Mabuti ba akong kapwa? Sa umaga ba, anong sinasabi ko sa aking paggising? Hoy, ano yan? Ano ba yung sabing, hindi po batayan ang mga yaman sa buhay upang tumaas ang iyong pagkatao. Tandaan po ninyo ito. Hindi po panukatan ng buhay sa harap ng Diyos kung anong meron kayong yaman. Huwag kayong magsabing, buti pa ako, hindi ako naghihirap. Hoy, hindi ka nga naghihirap dito, baka maghirap ka sa impyerno o sa purgatorio. Huwag kayong magsalita ng tapos. Ang dila. Kaya bantayan niyo yan. Bantayan ninyo yan. Huwag kayong magpasakop kay Satanas. Huwag kayong maging member ni Satanas sa uri ng pamumuhay na nakawawasak ng buhay ng kapwa-tao. Kaya mamayang gabi, maganda po, kasi pag sinabi, Panginoon, gabayan mo po ako, paano gagabay sa'yo? Kung hindi naman buhay ang salita ng Diyos na sa pagsisimba po natin ay tinatanggap po natin. At mamaya po, upang lalo pang mabuhay at magbigay ng pinakamalalim na kabanalan sa buhay ng isang tao ang salita ng Diyos, ang kanyang katawan at dugo ay magkaroon ng isang pagdaloy ng matinding pagmamalay ng pag-ibig ng Diyos. Kaya tanungin po ninyo, ang punlaban ng pag-ibig ng Diyos sa akin ay buhay? Ikaw ba'y mapagmalasakit? Ikaw ba'y nag-aalaga ng iyong nanay? Na alam mo nang makulit,
nung maliit tayo ay pinaliliguan tayo. Ako, nakakaawa yung pinapakita sa mga Facebook, binabalibag yung nanay. Ay, naku, ang sakit sa dibdib. Baka meron po ditong hindi nagmamahal sa nanay. Ay, tatanda rin tayo, babalik sa atin yan. Kung anong punla ang itinanim mong masama, aanihin mo rin ay masama. Kung anong kabutihan ang pinunla mo, kabutihan ang mabuting bunga ang aanihin mo.